Tatlong dahilan kung bakit mahina ang benta mo ngayong buwan ng Disyembre. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff 5, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Davao del Sur. Actually mga boss, no, naisipan ko mag-vlog ngayong araw na to kasi nga marami akong naririnig, no, na mga kwento na mahina daw ang pagpasok ng mula Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, yung mga buwan na yan. Maraming nagsasabi mga boss, no, na mahina daw ang pasok ngayong buwan ng mga yan. Lalo na ngayon daw, Disyembre, magkaiba daw noong mga taon. So, experience ko lang, no, ikwento ko lang yung experience namin. Noong mga 2023 talaga, talagang masasabi kong medyo mahina yon. Pero kulang din kasi ako noon sa marketing. Kulang ako sa pagpapakilala. At ngayong taon na to, ngayong 2024 ay talagang pinaghandaan namin tong buwan ng Disyembre mga boss, no. Kaya nakakatuwa lang, masaya rin ako dahil ako nagko-content, yung asawa ko nagko-content, yung page namin, yung Zell Salon Digos and Kidapawan, mayroong content. Kaya isa sa mga dahilan yan kung bakit hindi kami naapektuhan. Oo nga, maraming nagsabi na mahina daw yung benta ngayong buwan ng Disyembre. Pero aaminin ko sa inyo mga boss ay hindi naman ganun kalakas yung benta namin. Pero mga boss, 28, 29 pa lang ngayon, pero na-hit na namin yon quota target namin ngayong buwan ng Disyembre. So palakpakan tayo dyan, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung target namin, pero masaya ako dahil na doble ko yung quota sales target namin mula noong last year ng December 2023. Tsaka masaya ako sa naging improvement ng business namin. Talagang mayroong magsasabi na mahina, pero palagay ko mahina ang negosyo mo ngayon kasi baka hindi nakaposisyon yung ginagawa mo papunta sa parating na ngayong Disyembre. Or baka lang kasi panahon namin to ng mga salon owner na makabenta ngayong Disyembre. Pero hindi rin, kasi marami kasi akong napapansin, nakikita ko yung ibang business dito ngayon na talagang bumagsak yung presyo nila, yung sales promo nila. Makikita ko kasi yan pag medyo mahina yung benta, kasi yung dating presyo nila is magle-less sila ng up to 50%. So pag ganon yung ginawa ng mga kasama naming mga salon owner, masasabi kong nako, humina yata yung benta kasi Pero sa amin naman, sa awa ng Diyos mga boss, no, mga madam, dito sa Zell Salon ay masasabi kong nagrereklamo yung staff namin, hindi sa pagmamayabang, pero kulang naman kami sa tauhan at nagrereklamo sila dahil masakit na raw yung likod nila, yung kamay, yung paa sa kakatayo, no. Kasi nga yung talaga sinagad namin, no. Pati yung namin, ads namin, gumagawa pala kami ng Facebook ads, meron kami gumagastos kami ng ganyan. Hindi naman gaanong malaki, pero mga 5 digits din monthly yung ginagawa namin. Tsaka ngayon sinagad ko na, medyo malaki-laki na rin. At saka sa amin naman kasing business is kaya naming mag-ads ng malaki kasi sa isang customer lang kaya na niyang matapalan yung ginagastos naming ads. Hindi naman isa, so mga 10 customer siguro. So yan yung napapansin ko ngayong buwan ng Disyembre, no, bakit daw mahina yung pasok ng Disyembre. Pero hindi namin naramdaman yan dito sa business namin. Kaya thank you Lord sa nagabay sa amin at sa mga negosyanteng malulupit sa kasosyo group dyan. Lagi napakabangis na yan, no? At salamat sa mga gabay, no? Mahalaga talaga na may mentor tayo. At saka yung pagko-content namin is napakalaking advantage sa amin personal at sa asawa ko. Nag-content rin siya at sa negosyo namin dahil alam namin paano mag-content, alam ng asawa ko paano mag-content, alam ng negosyo namin kung paano namin gumawa ng content. Kaya talagang nakaabang kami ngayong buwan na to, no? Talagang hataw sagad yung benta namin ngayong buwan ng Disyembre. Sa pagninegosyo naman ay nakakangalay, wala kasi akong stand. Sa pagninegosyo mga boss, hindi naman ganun kadali yung
pagkita ng pera. Talagang may kapalit talaga siya. Talagang tatrabahuin mo mula January hanggang December yan matapos ang isang taon. Kumita ka man or hindi man kumita, at least ginalingan mo, di ba? Naniniwala kasi ako mga boss no na kung wala pang sa pamilya kasi namin walang isang negosyante talaga na sagaran yung pagninegosyo, yung talagang todo talaga, hataw talaga. So naniniwala ako na kung walang magbago sa henerasyon namin na magninegosyo ng malupitan talaga, ako na ang babago sa buhay ng aming henerasyon. Syempre kung hindi nila gagawin, sino pa ba? Sino pa ang magtuturo sa mga anak natin, mga apo natin, mga kamag-anak natin na baguhin yung henerasyon natin? So, kung hindi nila gawin, ako na lang ang gagawa, di ba? Para ito, hindi to para sa akin, para to sa anak ko, sa apo ko, sa mga kamag-anak natin na maturuan natin sila paano magnegosyo. Alam niyo ba mga boss na napakasaya ko pag meron akong kamag-anak na nalaman ko na nagbukas siya ng negosyo. Napakasaya sa pakiramdam ko kasi at least di ba meron namang bagong negosyante na malugi na magkaroon ng experience pag ninegosyo, no? Hindi para sa sarili natin kundi para din sa ibang tao, yung pagserbisyo natin sa ibang tao at sa mga tauhan natin, syempre para naman yung mga tauhan natin matulungan natin sila ng kahit pa konti-konti, di ba? Kasi hindi kami utak negosyante noon, pero nagbago siya nung nag-start kami part ng isang company na naging franchisor kami ng walang capital. O isipin nyo yun. So ang gusto namin ngayon is maibalik namin sa susunod na mga tauhan namin yung mga ganong prinsipyo. Di ba napakaganda, di ba, na makatulong sa iba. Oh, di ba? Kaya galingan sa pagninegosyo at talagang iposisyon mo yung buwan, no? Talagang January pa lang tirahin mo na, mag-marketing ka na ng sagaran papunta ng Disyembre. Kaya pagdating ng Disyembre is galingan mo dito para talagang hataw sagad. Kasi paalala lang mga boss, mga madam, nga pala renewal na sa January. gastos naman, kaya trabaho na naman. Bye, balik muna ako, gagawa pa ako ng mga ads at marketing namin. Bye.